pag may sakit ka na, walang pakialam sa'yo yung amo mo. Po natin sa Atilin ngayon, nakilala po natin siya sa Dubai Airport at nakakwentuhan po natin siya kanina pagbaba ng eroplano. Atilin, taga saan ka pala sa atin? From Bicol, pero ngayon sa Batangas na po. Atilin, bago ka, ang una kong tanong sa'yo, bago ka nag-abroad, anong trabaho mo sa atin sa Pilipinas? Yung nung una, ang trabaho ko, pinakauna-una, kasi nag-abroad ako, 24 ako eh. Nasa bakery ako dati. Sa Bicol. Bicol ako nun sa bakery. Tapos, nakapag-decide mag-abroad dahil sa about pamilya. Tapos, may malalim na, basta may malalim na dahilan kung bakit lumayo ako ng Pilipinas. Then, kasi syempre yung sahod naman talaga sa Pilipinas, hindi naman talaga enough para sa pamilya, sa mga anak, ganun. Lalo na pag isang single mom. Kaya decision ako mag-abroad. So yun, na-experience ko yun nakarating ako ng Riyadh, 4 years din ako doon. Tapos sa 4 na taon, yung maranasan mo talaga lahat ng sobrang pagod, yung kulang sa tulog, tapos lalo pa yung mahirap nga doon, yung pag may sakit ka na, walang pakialam sa'yo yung amo mo. Magtatrabaho ka. Yun talaga yung... Yun ang pinakamahirap sa isang... Yun ang pinakamahirap. No? Oo, kasi sa akin, sabi ko kahit walang day off, basta sana yung may pahinga ka. Pero wala talaga eh. Hindi ka na nakakalabas, pero hindi ka pa nakakapagpahinga. Tapos time na yun, 2 beses ako na-aksidente kasi tagaluto ako doon. Nung time na yun, sa sobrang dami kong ginagawa sa kusina, yung apoy na talagang gumanya sa mukha ko. Sobrang natakot ako. Mabuti kasi hindi ka nagkaroon hindi talaga na yung mukha ko. Sabi ko, wala. Sobrang Salamat sa Diyos. Oo, sobrang pasalamat ako. Tsaka sabi ko, buti may hijab ako noon. Kasi kung wala. Nakasaklob yung mukha mo, hijab. Kaya kumbaga sabi ko, yung hijab. Yung buhok mo naprotektuhan, Oo, kasi kung wala akong hijab, mahaba ang buhok ko. Siguradong liyab. Susunog ang buhok ko. Kasi kahit pilik mata ko, tsaka yung kilay ko na nasunog. Tama. Yun Nasunog yung pilig mata mo, siyempre, tsaka yung kilay mo, di ba? Yung kilay ko, talagang nangamoy. Tapos, hindi alam yun ng amo ko, hindi ako nagsabi. Kasi, ayoko na kasi hindi na ako nag-open sa kanila kasi wala din mangyayari. Wala naman pakialam eh. So, ang ginawa ko, umakyat lang ako sa kwarto ko, tapos, lang ako ng konti, pahinga. Konti lang, tapos baba ulit kasi may gagawin. Buti hindi sila nagtaka, ba't nawalan ka ng kilay? Hindi naman totally naubos lahat. Kumbaga lang yung talagang yung sunog niya. Tapos yung pilik mata ko talaga yung nawala. Ayun, tapos yun ngayon napilay pa ako, yung nabaliktad yung pa ako doon. Tapos nung nakita ng amo ko, wala lang. Yung nagantay ako na, dalhin ka namin sa ospital, ganito ganyan. Wala. Trabaho pa rin. Walang pakialam. Yun ang mahirap sa isang buhay ng DH, Yun. Yung hinahanap natin yung pag-aalala sa atin na hindi natin nararamdaman kagaya kasama natin ang pamilya natin. Oo. Sobrang yun. Yun ang nga pala, ilang taon ka na sa Ilang taon ka na sa pag-abroad mo? Sa Riyadh is 4 years in 2 months. Tapos dito naman sa Dammam, magto 2 years. Napaagal lang ang vacation ko. So, 6 na taon ka nang nag-abroad. Diba? Riyadh ng 4 years. Oo. Kanina nung naglalakad tayo, nabanggit mo sa akin na nagkasakit ka baka mo at saka yung na hindi ka nila pinapansin. Yun nga yung Pag may sakit ka, may lagnat ka or hindi ka, yung wala lang. Bigyan ka lang ng Bukod pa gamot. dun sa pagkakasunog. Oo, yung nabaliktad talaga yung paa ko na as in, pagkabaliktad ng paa ko, magang-maga na siya. Kasi time na yun, nagulat ako at saka hindi ko alam na natulog kasi ako noon. May experience pala ako sa Riyadh na ginagawa ko na hindi alam ng amo ko natutulog ako sa CR. Para lang makapahinga. Para makapagpahinga. Meron pa doon yung patotoo yan para sa ibang meron pa doon yung ganto lang siya kalaking cabinet. Pero mahaba naman siya. Pero yung space niya ganto, pero mahaba kasi lagayan ng abaya. Natutulog ako doon.
Nakataas lang. Cabinet. Cabinet yun. Ganito siya kalawak. Sa Riyadh nangyari yun. Sa Riyadh pa rin yun. Isang amo lang yun. Tapos, syempre mahaba din medyo pero hindi ako sakto. Kaya yung pa ako nakataas. Nakabaluktot. No? Oo. Kasi ginagawa ko yun para makapagpahinga ako. Kasi, yung natatapos ako minsan, madaling araw na din. Tapos gigising ka ng 5. Tapos minsan 1:00, 2:00. So, ibig sabihin, ginagawa mong makagawa ng tulog sa loob ng cabinet at saka sa loob CR. ng CR, ng toilet. No? Tulugan Literal ko yun, yan. no? Literal yan Iba na. talaga yung... Literal na diskarte. Yun sa... Ano mo maganda yung patotoo mo kasi yung mga nanonood sa atin sa Pilipinas, yung mga kababayan natin, ay malalaman nila kung ano yung sitwasyon ng isang OFW, lalo na sa isang DH. domestic helper, di ba? Na akala nila Madali ay gano'n lang. lang kadali, na madali ganun pera, maraming ipon, di ba? Kala lang nila yun. Masarap ang buhay, pero hindi nila alam halos sa natutulog ka na nga sa CR, makapagpahinga ka lang sa Oo. nga, di ba? Pagkatapos nating maranasan yung malulungkot na buhay mo, pwede ko bang maitanong, ano yung isa sa masayang nangyari sa buhay mo bilang OFW? Sa akin ngayon yung pinaka naging masaya, yung nakarating na ako dito sa Damam. Kasi, syempre una yung nagkaroon ako ng employer na napakabait. Yan talagang kung pag kailangan ko ng pera, anytime, go, magbibigay sila. Basta meron, magsabi ka lang. Tapos, yung pagdating ko ng Damam pala, syempre, may nangyari, 4 months pa lang ako, pinakamasakit yun sa akin. So, Naku. pinakamasakit yung namatay yung tatay ko na hindi ako nakauwi. Yun Nandito yun. ka, no? So, Hindi ako nakauwi. siguro halos hindi ka makapagtrabaho nun. Hindi. Pero buti na nga lang, that time, bakasyon sila. So mag-isa lang ako sa bahay, pero tinatagang ko lang ang loob. Kasi nabatayan ka ng magulang. Mag-isa ka, wala kang makausap. Kasi syempre, wala yung mga amo mo. Mag-isa ka lang doon. So, nagpakatatag lang. Pero kung halos talaga para ka na mabuang din. Kasi syempre, malamal mo yung tatay mo. Kasi hindi mo na makikita. Pag uwi mo, wala na, hindi mo na makikita. Tapos Kamusta na yung mother mo? okay naman si mama. Tawa ng Diyos. Yun na lang talaga yun ang iniingatan ko. Kasi may sakit din yun sa puso. So yun lang din iniingatan ko. Tapos yung pinakamasaya din, syempre, pangarap ko na magkaroon ng sariling bahay. At least kahit paano, natupad. Natupad na. Wow naman. Yun na yung pinakamasaya na Sorry for the loss of your father and congratulations for the new house. Yeah, thank you. O yun yung yun naman ang pinaka blessing na sabi talagang Doon ka meron. rin nakakuha ng bahay sa Batangas o sa Bicol. Sa Batangas. Kasi, Yun ang ano natin, yun ang trophy nating mga OFW, yung Oo. magkaroon tayo ng sariling bahay. bahay. At kung medyo papalarin pa, dapat Business. papalain pa ay Susunod. sasakyan, negosyo. Negosyo. Diba? Yan eh. Bibihira yung na nangangarap kasi hindi natin mailalahat, pero marami tayong kababayan na matagal nag-a-abroad pero halos pag Wala. sa Pilipinas ay wala rin. Wala Hindi naman talaga. natin sila masisisi dahil siguro baka maliit ang kita. Oo. Pero meron din naman ng katotohanan na nagiging pabaya sila. Oo. Di ba? Minsan kasi kasalanan din natin mismo. Okay. Kasi sa pagiging tayo bilang isang OFW, hindi natin matis pamilya natin. Pag may humingi, bigay tayo ng bigay. Pero dapat maging matuto tayo na sabi nga, magdamot, magtira sa sarili natin. Hindi sa pagdadamot, dinadamutan natin sila, kundi isipin din natin yung balang araw, hindi naman tayo palaging malakas. Siyempre, nag-iedad tayo, hindi tayo palaging okay. Siyempre, hindi natin hinihiling yun na pero at least kahit paano, meron tayong may tabi, yun nga, kapag ipon, tapos yun nga, makapagpundar talaga. Bakit tama? Yun ang pinaka Kasi sabi mo nga, hindi naman sa lahat ng oras malakas tayo. Oo. Hindi sa lahat ng oras OFW tayo. Diba? Oo. So, ang pinakamahalagang magawa natin sa buhay natin, habang malakas tayo, ay Nag-ipon. mag-impok. Savings, di ba? Savings. Sabi mo nga, hindi naman sa nagdadamot. So, paano mo ginagawa ng paraan na ikaw ay nakatutulong na nakapag-iipon ka pa? Paano yung meron ka mang style na pwede namin matutuhan? Paano ko ba sasabihin yun? Kasi sa ngayon, nasabi ko yun ha. Kasi, nasabi ko yung dapat hindi yung bang magdamot tayo. Pero sa ngayon talaga, hindi ko pa nagawa yun sa totoo lang. Hindi ko pa nagagawa kasi
inuna ko na kasi yung bahay. Mm. Kasi syempre, in-advance ko yung sahod ko. Tapos yung tirang sahod ko, kasi half-half, sahod ko, kinakaltasan. Tapos yung tira, pangbayad sa mga bills, sa kung anong-ano. So, yun, nandun, kasi kumbaga, nandun nga, nakapag-invest nga eh. Nandun yung ano. Pero sa sunod na balik, yun talaga yung ano, kailangan na talaga mag-save. Ang ibig mo bang sabihin ay, yun ba yung sa pag-ibig? Housing Oo, yung pag-ibig project? na gano'n. Sa Lumina yung na. Maganda, Lumina. Ako Yun hindi po kami nagko-commercial pero okay din naman, hindi masama Lumina. Sa Lumina kami nakakuha. Yung pwede ko bang itanong yung pamilya mo o gusto mo wag na lang pag-usapan o okay lang ba sa'yo? Pamilya? Sa pamilya naman. Susunod pag nagkita tayo ulit. Susunod na lang, okay. Okay. So, yun, naitanong ko sa'yo yung pinakamalungkot, yung pinakamasaya. Kaya nagtanong ko naman sa'yo, ano ang plano mo hanggang kailan ka magiging OFW at ano yung future plan mo para mapabilis ang planong ito? Sa akin, ang plano ko talaga is, sabi ko, uwi ako, bakasyon ako ngayon, tapos balik ako 2 years ulit. And then sa 2 years na yan, sigurado naman na makapag-ipon na rin kasi meron na nga, nauna ko na yung bahay. At least meron ng ano. So ang isusunod ko nga is negosyo. So pag uwi ko ngayon, ang gagawin ko, magsisimula ako sa pagluluto-luto. Luto-luto kung anong ganun. Tapos, Parang Yun yung- karinderya. oh, Mukhang ganun. masarap ka magluto. Ay, bakit Bicolano? Bicolana. Yun yung, Manghang, ang Bicol Express. yun yung ano, yun yung plano. Kung ano pang maging pwedeng mas magandang negosyo na ano, pag-ipunan talaga. Kasi, yun, kasi mahirap na lumalaki yung mga anak ko na palaging malayo tayo. So, Oo. kailangan talaga may plano tayo. Kaya nga, sabi ko, pagbalik ko, yun ang plano ko. So, mga ilang taon pa sa tingin mo? Mga ilang, ano lang, yung, ano mo lang, kalkulasyon lang, kalkulasyon. Sabi ko nga sa 2 years na yan, maybe 2 years, Mga 2 taon. 2 taon, makaya. Yun, sa 2 taon yun, medyo okay ka na nun. Sa tingin mo. Medyo Ewan ka okay. na, may bahay ka na. So, siguro, within 2 years, fully paid na yung bahay mo. So, yung pag-iipunan mo nung susunod, yung business mo nga karinderya na pinaplano. Yun naman yung ano. Atilin, ano apelido mo nga pala, Atilin? Duhilyo. Atilin Duhilyo. Yes. From Bicol. Bicol, Ngayon ay Sorsogon. nakabase na sa Batangas. Yeah. Maraming salamat. Bati ka naman sa iyong mga kababayan, kamag-anak. Ay sa mga kamag-anakan ko sa Sorsogon and Camarines Sur. 2 anak. Mga Duhilyo family, Ihi family, yun yung mga pamilya. Yun.